of April, May na. Sunod, bare months na, Pasko, 2027 na. Pero depende pa po yan kung hindi ko magdating ng Lord. Pero rin, napakabilis talaga ng panahon. Parang ngayon lang, January. Ngayon, magamay na. Ang 5 buwan na ng 2026. Hindi ba po, 5 buwan? Kamusta ka na? Lumalago pa ba? Amen? Ang bilis ng panahon. Sobrang bilis ng panahon, pero dapat yung paglago tuloy-tuloy pa rin. Amen po ba? Dapat, alam niyo po, asa Christian, dapat nag-ano ka, kakaroon ka ng ano sa buhay mo. Basta ano, magbabago sa akin. May nagbago ba? Kasi kailangan po sa Christian, lumalago tayo. Amen? Amen po ba? So, sa topic po natin ngayon, ito po ay patungkol sa ano ba yung kailangan gawin para lumago ka. Kasi alam niyo po, may maglago sa Kristyano pag meron talagang umistorbo sa iyo. Kailangan mo lang mastorbo sa iyo. Amen? Buksan natin yung Bible natin sa 1 John chapter 5 verse 18. 1 John chapter 5 verse 18, sabi po dito, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Ulitin po natin. 1 John chapter 5 verse 18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Let's pray. Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for everything you have done. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your love. I pray, Lord, today, as we come to you, as we listen to your word, ikaw ang Diyos na magpulong ng salita. I ask your blood to continue to cover every one of us. I pray, Lord, for open heaven sa apat na sulok na natin ito. And I pray boldness. Every people here, patuloy Panginoon na buhay mo, puso ng bawat isa. Touch every heart, not just dito sa loob, kundi maging sa mga anak mo, sa lahat ng taong nakakarinig ng mensahe mo, sa labas, o sa loob man sila. Patuloy Panginoon na ikaw ang gusto ko sa buhay nila. I pray for open heaven. I rebuke every distractions. Everyone, patuloy Panginoon na hindi pansinin ng mga distractions halip ay itoon ang isip, ang kanilang tenga sa iyong harapan. Salamat po Lord sa lahat. We give you the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, parang natin ang Panginoon. Parang may ano siya, may feedback na ano. Parang may feedback na. Sound, praise. Hallelujah. Ang topic po natin ngayon is untouchable. Yan. So sabi nga kanina, as a Christian, dapat lumalago ka. Bakit maraming mga Christian hindi lumalago? Kasi nga, touchable sila. Pag sinabing touchable, maraming nagtatouch sa kanila. At dahil maraming nagtatouch sa iyo, hindi ka makalago. Amen po ba? Alam niyo po, isa sa reason pag isang Christian hindi lumalago, wrong attachment. May mga bagay sa buhay na talagang may nagtatouch sa iyo na kasalanan, o kahit sino man yan. Na dahil doon, hindi nagalago ng isang Kristyano. So, important, sa Bible, example, si Samson. Si Samson, ano siya? Touchable. Hindi siya untouchable. Natouch siya ni Delilah eh. Diba? So, makita mo talaga, marami sa Bible na dahil may mga nadikit sa buhay nila, talagang hindi sila makalago. Alam niyo po sa buhay natin, kailangan sa Christian untouchable ka. Amen po ba? Amen po ba? Malinaw po, malinaw din sabi dito. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Yun po yung kasalanan. Yung kasalanan yung magduwa po sa buhay sa Kristyano, yun yung isulat hindi makapalago. At kapag patuloy sa pagbuhay ng pagbuhay ng kasalanan, yun talaga ang reason bakit nagiging touchable ka. Hindi naman ang reason bakit talaga ikaw hindi lumalago ay sin. Wala namang iba. Hindi lumalago sa kasalanan dahil una, sa kakamaran, condemnation, kahalayan, diba? Tao. Yun naman ang reason. Ang kasalanan hindi lumalago kasi kakamaran, tao. Marami, greediness, materialistic, reason talaga hindi lumalago sa kasalanan.
At as a Christian, ang gusto ng Lord maging untouchable po tayo. Amen? Sa Bible, talagang napaka-importante ng tingnan natin. Sabi dito, iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring dalawin ng diablo. Kapag ikaw po isiningatan ng anak ng Diyos, Jesus, hindi ka po maaaring dalawin ng diablo. Kaya dapat natin is untouchable. Na as a Christian, dapat ang desire mo. Dapat untouchable ka. Dapat walang makihip-hip sa iyo. Huwag hindi mo mag-habulan pa kayo baka, natatawa ko sa mga nakita sa online. Oo. Alam niyo yun, natatawa ko sa inyo. Pambira kayo. Alam niyo po, talagang, if you want to grow, you need to remove lahat ng mga pwedeng humip po sa inyo. Amen po ba? Amen po ba? Parang iba naman nalago nung una. Pero nung time na may mga nagdikit na, hindi na sila yung malago. Alam mo, isa sa napupunta ko talaga na, if you want to grow, dapat si Lord lang talaga yung pinaka nakakahipo mo sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Yung touch ng Diyos, yun yung magbabago sa buhay mo. Wala na pong iba. Kaya, ito dapat natin sa untouchable. At dito, may mga tao sa Bible na ipapakita natin na dahil sa kanilang pagsiserve sa Lord, hindi lang sila literal na untouchable, ay hindi lang spiritual untouchable sila. Kundi literal, talagang walang gawain ng kaaway ng kanuboy sa buhay nila. So, may example sa Bible na talagang mga man of God na untouchable. So, isa ko sila sa mga example. Number 1, David is untouchable. Alam naman natin na si David, na-touch siya na nagpagala siya sa kasalanan. Diba kayo Bathsheba? Pero, nung time na siya ay grabe pa sa Lord, nung time na nagsisimula pa lang siya sa Panginoon, makita mo na untouchable siya. Bakit? Kasi po, nung time na kinakalaban niya si Goliath, wala kang mabasa sa Bible na hawakan siya ni Goliath. Wala kang mabasa sa Bible na talagang nakadikit sa kanya si Goliath. Wala. Higanti na. Wala. Doon mo makita na si David is untouchable. Bakit hindi siya untouchable? Kasi at that time, walang ibang kumikilos sa buhay ni David kundi ang Lord God. Sabi sa Bible, 1 Samuel chapter 17 verse 48 to 51, nagpatuloy ng paglapit sa Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang sukot at tinarapod niya si Goliath. Tinamaan ito sa loob at bumuo ng bato roon. Si Goliath ay pasugsog na bumagsak sa lupa. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan ng tinagat at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David. Tumayo sa ito ni Goliath. Inugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinubutan ng ulo. Nang makita ng mga Pilisteo na pagkaida ang kanilang pangunay magdalima, sila yung nagkakuhan. So dito makikita mo kapatid na si Goliath, wala siya nakakikip kay David. Wala. Talagang alam niyo po, kapag may sakal siya na grabe ka magsunod sa Lord, grabe yung pagsunod ko sa Panginoon. Kahit gano'n po kalaking higante yung kakaharapin mo, untouchable ka. Amen. Amen po ba? Maraming mga Christian, pag giant sa harapan nila, mabilis silang makilis, mabilis silang matumba. Pero pinapakita po sa Bible na kahit gano'n kalaki yung kalaban mo, basta't ang Espiritu ng Lord na sa iyo, basta't ang Espiritu ng Diyos yung nag-touch sa iyo, hindi ka matatouch doon. Amen po ba? Yung iba, palayo pa lang yung giants. Talagang ano na sila, parang natitiris na sila. Pero si David, di ba po? Malayo pa lang, matapang na siya. Actually, sa Bible na si David, siya pa mismo yung naghamon. Siya pa mismo yung kumalaban. Maraming pinipigilan siya pa mismo yung kumalaban. May kita mo talaga ang Espiritu ng Diyos, ang tamang Espiritu ng Panginoon, untouchable siya. Yung mindset niya, untouchable din. Yun yung mindset ni David. Hindi lang siya basta hindi nahawakan ng Goliath. Ang mindset niya, alam niya magtatagumpay ang Panginoon. Hinamon niya eh. Hinamon niya ni Dante na halos lahat ng Israelites takot na. Kaya ito nakikita niyo lahat takot. Wala talaga gustong humarap. Pero siya, grabe, matapang mo siya. Mindset niya talaga, untouchable siya. At kung ano yung mindset niya, yun din talaga yung ginawa ng Lord. Ano bakit mabilis ka mahawakan ng kaaway? Yun din yung mindset mo. Kung ang mindset mo, mabilis ka magpahalo sa tao, yun din talaga yung mangyari. Kung ang mindset mo, mabilis ka ng ganito, yun din talaga yung mangyari. Pero kapag ang mindset mo talagang, Lord, dapat untouchable ako, hindi ako mananulaya, ako ang papatay sa kanya, ikaw ang mahal sa akin, sigurado,
untouchable ka rin po. Amen po ba? Bakit minsan yung Kristyano, wala pa, di ba? Di ba dahil sa kalapan eh? Mali pa lang eh. Di ba? Totoo na. Dito makita ko talaga ibang klase ng tao ng Espiritu ng Panginoon. Untouchable ka. Amen? So, untouchable, sabihin, kahit may giant sa harapan mo, basta spirit-filled ka, untouchable ka. Pero kapag may giant sa harapan mo, at hindi ka spirit-filled, takot ka. Takot ka. At ang pakiramdam, ito matindi dito, wala kang malahawakan. Dahil sa kung ano pinag-ugalaan mo, hindi mo nangyari sa'yo. Kaya dapat number 1, untouchable. So yun yung isang untouchable example sa Bible, si David. Number 2, Daniel. Si Daniel sa Bible untouchable din. Sipin mo. Sabi dito, Daniel chapter 6 verse 19 to 22. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ngayon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, kapag nalingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikaw ng mga anghel na isinulong sa akin ng Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam nang wala akong kasalanan, ninagawang masama laban sa iyo. Kung nalinaw po, talagang ang tao kapag kamuhay sa katuwiran, walang ginawang kasalanan, untouchable ka. Amen po ba? Malinaw na talagang, bakit ang mga Kristyano, bakit, kaya lang naman talaga apektado lahat sa ginagawa sa Kristo kasi kasalanan. Kasalanan talaga. Kasalanan ang rason bakit ang mga Kristyano hindi makapamunga. Stop asking na, Lord, bakit ganito ako hindi naman malago? Kasalanan mo yan. Yun yung sagot. Wala nang maraming busy kasi ako sa ganito, hindi, kasalanan talaga. Pagandahin mo kayo, pagandahin mo kayo, kasalanan pa rin ng rason. Bakit hindi na lumalago? Amen po ba? Amen po ba? Tatanong mo, bakit ka lumalago? Walayan mo yung operasyon na hindi tama. Yun lang. Kasalanan, tanong ka, hindi ka lumalago, huwag ka maguntapan. Ano yun mo, hindi ka lumalago, talikuran mo yung dapat talikuran. Huwag ka maraming huwag ka maraming paano ka pa. Hindi ka lumalago, yung cellphone mo, huwag ka na magdagdag. Alam niyo ba yan? Yun naman talaga yung reason. Minsan yung iba, maraming pang tanong-tanong, kung ano gusto, huwag ka lumalago. Kasalanan yan, bakit mo pwede? Kung hindi mo alam kung ano kasalanan na ginagawa kung hindi ka lumalago, kailangan mo talaga ibitahan ng Diyos kasi nabubulag ka na. Alam mo ang taong nakakakilala sa Diyos, alam mo ang rason bakit di ka lumalago. Pero kapag hindi mo na ikilala ang Lord, bulag ka. Di mo alam yan. Ito kailangan mong iwalayan ang kasalanan para hindi ka makagat ng leon. Amen mo ba? Iba ang kumakagat sa iyo. Diba? Lamok. Alam mo ganito talaga. Kung katulad ka ni Daniel, katulad tayo ni Daniel, walang makakagabi sa iyo basta kasalanan nila yun. Amen po ba? Kasalanan ang rason. Bakit ang isang kasalanan mabilis siya mamamaslang? Sabi sa Bible, pag-ingat kayo, isang leon, yung kaaway parang leon. Naghahanap siya ng malalapak. Now, if ang kasalanan pinapasok mo sa buhay mo, doon ka talaga malalapak. Kapag katulad ka ni Daniel, nasabi sa Bible, ang kasalanan wala, hindi ka talaga malalapak. Walang magpapabagsak sa Kristyano, hindi tao ang magpapabagsak sa Kristyano. Hindi tao, hindi higante, kasalanan. Yun lang po. Hindi demonyo. Kasalanan ang magpapabagsak sa Kristyano. Ang demonyo namin, ititempt ka lang naman eh. Ititempt ka, tutoksoin ka. Di ba? Yun yung kami na naman, pero hindi mo mababagsak kung hindi ka agad. But the moment na nagkagat ka sa temptation na, yung kasalanan, doon ka mababagsak. Kaya napaka-importante na sa Kristyano na talagang magulad-ulad ka ni Daniel, untouchable, kasi nga yung kasalanan wala. Amen po ba? Yan yun, makita mo. Kasi dito makita sa Bible, grabe ka mag-pray. Yun yung reason bakit untouchable siya eh. Grabe siya mag-pray. Sabi sa Bible, umaga, tanghali, gabi, nag-pray siya. Yun nga yung rason bakit siya tinapon sa kulungan ng leon eh. Tinapon siya dito sa kulungan ng leon
sinabi siya mag-pray. Kasi that time, kung babasahin yung Book of Daniel, sinabi ni Haring Dario na bawal mag-pray. Grabe no, isipin mo ang hirap ng panahon nila, pinagbawal mag-pray. Isipin mo kung sa panahon natin mabawal mag-pray. Siguro, sabi mo, basic, wala na makapag-pray. Sabi mo siguro, basic naman ito, pambira, ito lang. Hindi ako nag-pray man. Di ba? Siguro ganun ba ang isipin mo, no? Basic. Wala akong nag-pray. Okay, tulog. Pag basic, tulog. Ano? Basic naman ito, Lord. Pero nagtawag ka na, Lord. Di ba? Siguro sabi nito, basic naman, mag-pray. Pero grabe sa panahon nila, talagang pinagbawal yung pray, ha? Pero si Gideon nag-pray pa rin. At hindi yun, ang matindi din yan, may bantay talaga siya. Di ba? Hindi naman siya, yung pinagbawal yung mag-pray, si Gideon talaga binantayan kung mag-pray. Di ba? Eh ikaw, kung ibabawal siguro yung pray, wala namang mabantay sa'yo. Di ba? So siguro kung ibabawal yung pray, wala namang naghahabol sa akin. Wala namang nagabantay sa akin. Eh Gideon meron eh. Actually, kaya ang pinagbawal yung mag-pray dahil sa kanya eh. Kasi sa sobrang threat, anong threat kasi siya sa mga tao ng Diyos eh. Kasi prayerful siya. Sobrang prayerful niya, kinausap ng mga nainggit sa kanya yung hari na ipabawal yung book na bawal manalangin. Siya ang mismo na pinagbawal ng prayer sa buong Babylon. Di ba? Sabi, ganun siya ganun siya kalapit sa Diyos. Ganun katindi yung pinapakita ng Diyos yung panalangin niya. Di ba? Ikaw, di ba nagpipigil eh. Di ba? Parang minsan ikaw pa ngayong Dario eh. Ikaw pa yung haring Dario eh. Alam mo yun? Hindi ka si Daniel. Minsan ikaw pa si Dario. Ibang hindi Daniel, Dario eh. Ikaw yung nagpipigil mag-pray. Diba? Pero makita mo doon, dahil sobrang prayer ko ni Daniel, talagang dahil wala siyang kasalanan, wala din nakaklat sa Daniel. Alam mo, totoo naman yung sabi nga sa nagbasa ko, kapag ang kasyan, wala ka ng prayer life, wala na. Diniyagan mo na talaga ang kasalanan kung magkakak sa pagkano sa buhay mo. The moment na wala ka ng prayer life, ang kasalanan, pasok. Practice ka talaga. Pero kung nagpipray ka palagi, untouchable ka. Imagine si Gideon, dahil wala siyang kasalanan, grabe siya mag-pray, untouchable siya. Pansin mo, wala kang prayer kahapon, wala. Wala akong mangyari if you don't pray. Amen po ba? Amen? So yan po yung number 2 na untouchable sa Bible. Number 3, Sadrach, Meshach at Abednego. Daniel chapter 3 verse 26 to 37. Lumapit si Haring Nebukadnezar sa may buwangan ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo iyan at halin kayo rito, Sadrach, Meshach at Abednego. Mga lingkod ng kataas-taas ng Diyos. Lumabas na silang tatlo alay sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunod ni bahagi man ng kanilang mga buhok at kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-apoy ng amoy usok. Makita po natin sa Bible na Sadrach, Meshach at Abednego, hindi rin sila nasunog. Wala din sila ng amoy usok kahit buhok walang sunog. Grabe ang untouchable. Alam mo bakit? Kasi ang Diyos lang sinasambay nila. Bakit sila tinapos sa pagkaroon ng apoy? Kasi nga sabi na tayo, sambahin ito, pinakamalaking ginagawa ng bulto ni Haring Nebukadnezar. Pero hindi sila nagmod. Sumamba sila sa Diyos. Alam mo bakit ang untouchable ang sa Kristyano? Marami na lang sila samba. Sino mo mga sila samba? Tao? Sa ibang bansa, iba ka na. Diba? Sa ibang bansa, iba-iba. Alam mo, kung gusto mo na maging untouchable, dapat kailan ka lang sumamba. Amen ko ba? Yun yung reason bakit naging untouchable sa Sadrach, Meshach at Abednego kasi nakita ng Diyos na out of many people, sila lang tatlo ang hindi lumod. Sila lang tatlo ang hindi natakot sa tao. Sila lang tatlo ang hindi natakot sa kamatayan. At sila lang tatlo yung nagsabi sa Bible na kahit hindi kami iligtas ni Yahweh, hindi pa rin kami luluhod dyan. Doon mapuprove talaga na sila ay mga taong walang ibang sinasamba at walang ibang gustong sambahin kundi Diyos lang. Amen? Alam niyo po, kapag sinabi mo sa buhay mo na, Lord, kahit anong mangyari
ikaw lang sasambahin ko, ikaw lang masusunod, ikaw lang Panginoon, sa iyo lang ako takot, sigurado ang touchable ka. Ganun gusto yung Lord, yung ikaw mismo, hindi ka na kailangan dapat sabihin ng tao. Ikaw mismo, sa isip at puso mo lang, sinasabi mo, Lord, wala akong pakialam kahit sa hari ni Bukatis. Sabi ko, Lord, sa Bible na yung mga tao takot sa hari, ito ang hari, binutong hari. Dito lang sa bahay, hari. Pero binutong hari dito sa buong mundo. Diba? Kasi di mo at isang pagkakain, siya ang pinaka-powerful king sa Bible. Siya ang pinaka-powerful king at siya ang pinaka-powerful king sa lahat ng kingdom. Lahat takot kayo ng mga bisa. Diba? Kasi may ganun po dati. Dati, may mga bansa talaga na takot sa Israel, may mga bansa na takot kay Solomon, kasi napalin mo eh. Sobrang tayo ng Solomon. Si David, halos lahat takot kasi sila sa lahat sila ng Diyos eh. Diba? So dito, sa panahon ko, sinibukang misa, ang pinaka-makapangyarihan. Kaya nga pinatupad nila, simula ngayon, lahat, walang magdalagit sa Diyos, bisan ang misa kakabitigo. At sabi nyo, halos buong mundo naglaman yun. Dahil sininawa nila, ganun ka-powerful sinibukang misa at time. Kaya hindi sila natakot doon. Saan sila natakot? Sa King of Kings. Mas natakot po sila sa King of Kings, ang Panginoon. Alam niyo, ganun po eh. Kung gusto na maging untouchable, dapat wala ka naman sila sa bakong ni Lord lang. Amen po ba? Pag-isip mo sa umaga, kung gusto mo maging untouchable, unahin mo si Lord. Bago ka matulog, unahin mo si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Naranasan niyo na ba dito na merong taong pinakausap ka araw-araw, tapos meron isang beses na hindi na pinakausap? Di ba ang sakit? Naranasan niyo ba yun? Kaya mo, nagpapakausap ko, introvert ako. Di ba? Di ba ang sakit yun? Yung may taong araw-araw ka may nakausap, tapos biglang isang banda, hindi ka nakakausapin. Yan yung pakiramdam ng Diyos. Yan yung pakiramdam ng Diyos kapag dating pinakausap ko siya lagi, ngayon hindi na. Imagine sa isa pa lang, sa Lord, marami. How many people ang tumatalikod sa Lord natin sa araw-araw? Mas masakit sa Lord. Amen mo ba? Sa isa pa lang, sa Lord ang dami. Iba ka, isa ka pa doon, na nagpilisat sa puso ng Lord, na dati grabe ka mag-move sa Lord, grabe ka mag-good night, ngayon, wala. Diba? Dati grabe ka magsabi sa Lord, Lord, kailangan ko lang, grabe ko sa puso ng Lord, ngayon, iba na. Diba? Tapos, pag nasa pag-tingin mo ka naman, pabalik ko sa Lord, ayos ka. Ganda naman yun. Totoo naman talaga, pag pinuha ka ng iba, bumalik ka sa Lord. Kasi ang Lord naman tatanggapin ka pang kita na mismo sa inyo. Pero ang dapat, mag-decide ka na talagang maging disiplinado ka na kung sa akin lang Lord lagi. Amen? Amen mo ba? Mga ganun eh, yung mga ganun tama na. Dati grabe kausapin ng Lord, ngayon hindi na kausapin ng Lord. Dati grabe mag-fasting, ngayon wala na. Dati grabe mag-pasa. Dati araw-araw pinapakinggan mo Bible. Ngayon wala na. So ganun kasakit, pag-walis na yung mga tao na pinakausap mo, na hindi na kinakausap. Ano na lang ang Lord? Mas nasakit ko sa Panginoon mismo. Sa Lord mismo, dati grabe, worship, iyak ka, pandig mo Lord, grabe. Kahit ikaw lang mag-isa, sunod kasama mo, pero ngayon, ano yun? Wala. Pag boring, walang hinahanap. Alam niyo po, ang gusto ng Lord, kung gusto mo maging untouchable ka, maging katulad ka lang kung saan tapos siya ang nagpipili. Amen? Si Lord lang ang sambahin mo. Amen po ba? Amen po ba? So that's number one. Man of God is untouchable. Sa name ng mga tatlong servant ng Lord sa Bible, ang example na untouchable sila. So, at actually marami naman sa Bible talaga yung mga untouchable ng mga servant ng Lord. Dahil sa pagsunod nila, hindi sila nagkalaw. Marami sila Jehoshaphat, sila Gideon, marami po, sila Gideon nga. Noong time nila, nung kalaban nila, sindami ng buhangin. Pero ang ginawa, sumunod lang siya sa Lord. Ang nangyari, pinagulo-gulo ng Lord ng mga tao doon. Wala silang nakipaglaban. So that's number one. Number two, ano ba ang reason bakit nag-develop ka? Number two, sin allows the devil to touch us. Yun po. Kasalanan ng reason, bakit nag-develop ka? Bakit nagkakaroon ng tao ng karapatan sa buhay ng isang tao? Amen? Sabi sa Bible, first
example si Samuel. Sa Bible, sa 1 Samuel chapter 16 verse 14, samantala, ang Espiritu ni Yahweh ay gusto kay Saul, at pinaitulog ni Yahweh ang isang masamang Espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Alam ko sa Bible si Saul, talagang tayo na sumusunod siya sa Panginoon, nagtatagumpay siya palagi sa laban. Talagang tayo na sumusunod sa Saul, lagi talaga nagtatagumpay. Ngayon, alam sa buhay ko natin ganun din. Kahit sa akin ganun, nawamansin ko na, hindi na makapansin ko na the moment na pinagawa ko mali, hindi ko talagang kaaway pinapapakan ko. Pero the moment na disiplinado ako sumunod, tagumpay sunod-sunod din talaga. Ay, gusto mo magtagumpay, huwag mong payagan ang kasalanan araw-araw sa buhay mo. Ay, yung ba? Huwag mong payagan. Huwag mong ito, sabi na, ang kasalanan dapat nilaanis. Amen? Yung pinost ko nga sa dito yung bago lang na ano ang mga reason ng bakit isa pa siya nung inakilala ko. Number one, si Pixie. Yan. Yung mga tagong kasalanan. Yung mga kahit tagot-tagot mo pa yan, kita yan ang Lord. Kahit tagot mo, kahit magtagot pa sa siya, kita yan ang Lord. Kahit madinig pa yan, kita ang Lord yan. Wala akong kita ang Lord. Ang Lord, amen mo ba? Ang masarap doon, nakatago na nga, hindi mo pa nilalapit. After mo gawin, sunod na lang ako mag-gawin ko, gagawin mo ulit kasi ko eh. Sa sunod na lang kasi, gagawin ko pa, hindi na siya natin mawala. Kasi at kung masyado, kapag nakagawa yun ng mali, repent agad yan, para tulad tinibig. Kapag may mali, repent agad. Kasi nga, ayaw niya ng payan kung makipa. Amen? Pero iba, susunod na lang. Yung mindset ng iba. Yung mindset ng iba na, saan na lang ako magsisi? Baka magawa ko pa ulit. Saan na lang ako magsisi? Kasi parang gagawin ko pa ulit eh. Hindi po. Napapakita lang niya na mas gusto mo sabihin, lumakas yung kasalanan. Amen? Pero kapag ayaw mo kasalanan, repent ka agad yan. Amen po ba? Amen po ba? Sa Bible, bakit grabe na yung pagkagapos ng kaaway kay Saul? Wala siyang repentance ulit. Wala akong nasa Bible si Saul nag-repent. Wala. Dahil doon, grabe na. So sobrang touchable niya, nag-process na siya. Alam ba? Touchable na, nag-process na siya. Ganun po, kapag ang kasalanan, hindi mo nare-repent sa Lord, hindi ka nagsisisi, kanina so, ang bilis, alam mo, malayo ko sa tanong, may napakabilis ka naman hindi natawag sa Lord. Bakit hindi pa magawa? Samantalang sa Old Testament, kung may kasalanan ka para makatawag ka sa kasalanan, kukuha ka pa ng hayop. Depende pa yun sa kasalanan, ha? Depende pa. Kung parang kasalanan mo, ganito, kung iba ang gagawin mo, may ubo, may naman iba, may tupa. Ngayon ang gagawin mo na lang, pupunta ka sa kwarto, lulubog ka, iiyak ka, Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Ang hirap. Hirap kayo mga tao. Kaya nga sa panahon natin ngayon, kung sinabi ng Bible, mas matindi pa sa Sodoma at Gomorrah yung parusa. Kasi bakit? Mas madali nila ang magbibig, hindi mo magawa. Ang gagawin nila lang, may ganun sir, pero kung ma-pride ka, walang mangyayari sa'yo. Amen. Sabi sa Bible, ang nagmamataas, ibabagsak, ang nagpapakababa, itataas. Amen. Amen po ba? Sa Bible, si Saul, talagang ano po siya, hindi siya humingi ng tawad. Alam mo yung ma-pride pa, mayabang pa si Saul. Nung time na kinarik siya, ano pa siya? Nag-depend pa talaga ng sarili niya. That's the reason bakit talaga ang kasalanan, nilamon siya, ang kaaway, nahawakan siya. Ito mo yung sabi. 1 Samuel chapter 15, verse 16 to 23. Sinabi ni Samuel, tumigil ka. Pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano iyon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, noong una, napakalit pa ng tingin sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel, sapagkat pinili ka ni Yahweh at pinusan na lang isang pamaghihari. Inutusan kayo ng lusubin ng masamang bayan ng Amalek at mahigit na pinagbinumpok sa inyo ng mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinagbinutan ng mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul. Sinunod ko si Yahweh. Hindi niya sinunod. Pero nagsagot pa siya. Nilaban niya pa talaga sa niya. Sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapapuntahan niya sa akin. Binihag mo si Agag na hari ng Amalek at
hindi po lang Amalekita. Ngunit pinili ng mga tamang pinakamainit sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ay hindi ka magugustuhan ni Yahweh ang handog at kain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing tabak ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsamak ng pangkukulam. At ang katigasan ng uloy tulad ng pagsampa sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil kayo niya bilang hari. Sige po, ang utos sa kanya, pumunta siya doon sa lugar ng mga Amalekita, paslangin niya lahat. Kahit hari, kahit matatabang hayop. Ang ginawa niya, iniwan niya yung hari, iniwan niya rin yung mga matatabang hayop. Tapos, alam mo ba ako, pasang sabihan sa mga propeta, sinunod ko, hindi mo sinunod. Dito mo makikita ng instruction. Amen po ba? Instruction is instruction. Pag sinabi ng Lord, ito ang specific, gawin mo. Kasi kahit sabihin natin, gumawa ka ng gumawa, kung iba naman yung ginawa mo, wala pa rin. Amen po ba? Amen po ba? Napaka-importante ng instruction. Hindi ko hindi makinig. Kasi kapag hindi makinig, sabi natin, pwede kang gumawa ng ganito, pero pag hindi nakinig, kaunti lang na balik na lahat. Amen po ba? Importante kung makinig. Pero dito makikita mo, dahil sa ginawa ni Saul, sa Bible, nag-process na siya. Nadidino process na siya. Hindi ko siya naging ng sorry dito. Kaya Samuel po siya, naging lagi ng sorry. Alam niyo po, kapag may ginawa kang kasalanan, hindi mo kailangan ng tao nung magalakot ka sa tao na tulungan mo ako mag-pray sa Lord. Hindi. Mag-pray ka direct sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Ganun kasi yung iba talagang na-reason bakit ang tao nagkakaroon ng stronghold sa buhay mo, natatouch ka na, kasi nga walang repentance spirit, hindi mo yung sorry sa Lord. Mag-repent ka. Amen? Huwag mo pakinggan yung sinasabi ng tao yun, pero mag-repent, paulitin mo naman yan. Tingin mo makaulit ka pa kung mabuhay ka magbuhay bukas. Amen? Alam mo, isa yun sa gusto mabasa ng Lord sa mindset ng bawat isa. Yung mindset na sa susunod na lang, hindi mo alam kung may bukas pa. Amen. Yung mindset na nasa process naman lahat, kaya yung mindset na tao lang nagkakamali. Tao lang nagkakamali. Pag naipag-isa ka kay Kristo, magkakamali mo wala. Amen mo ba? Yes, tao lang tayo magkakamali, pero yung usapan, lagi mo na lang ginagamit yun para gumawa ka ng mali. Ang sa atin na ginagamit ang ganong salita. Hindi mo pwedeng gamitin kasi pag ginamit mo yun, pwede kang masana eh. Ang mahilig gumamit yan, yung mga unbeliever. Kapag sinira mo ang tao lang, magkakamali, wala mo report ko eh. Pero ang Kristyano, mindset ng Kristyano, magitulog. At tulungan mo kung bumalik ka rin sa kawagan mo. Dahil yung mindset, hindi yung, ay, umano ka, tao lang ako, kakamali ako. Hindi o. Ang kasalanan ko yung pwede natin. Pumapatay na. Amen po ba? Amen po ba? Ano yan? Kasalanan. Talaga hindi siya basta-basta lang. Pumapatay yan. Ang kabayaran ng kasalanan pumatayan. Kaya hindi pwedeng mindset natin yan. Sabi ko, mindset natin, tao lang ako ang mindset ko, mayroon isang tao na namatay para hindi na ako magkamali. Si Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, yan po yun, at talaga sa question mo kung papayagan. Si Saul ang pinaka-best example sa Bible niya. Dahil hindi siya naging ng sorry, unti-unti na rin susunod. Even si Judas. Dahil wala siya repentance spirit, paulit-ulit. Ang nangyari, nalayo ka na sa Panginoon. Ang isang Kristyano, yes, magputiyo ka. Pero gamon yung pinapin, magpastik ka, magpalit ka, magpatuloy ka. Amen po ba? Amen? Huwag mong payagan. Dapat ang goal mo, maging untouchable ka. Amen po ba? Yan ang goal na untouchable talaga ako. Dapat disiplina, dapat hindi talaga makakawin ng kaaway sa akin. Kasi pag nahawakan ka ng kaaway, pag ikaw na-control ka ng kaaway, ibig sabihin nun, may mga kasalanan hindi sinusuko. Amen? Amen po ba? Suko. Sa Bible, ito po, even si Satanas, gusto nung tukson si Jesus. Para ano? Para mahawakan mo yan.
Kaya hindi siya nagtagumpay. Diba? Ano yung mga ginawa ng ano? Kaya dito makita na walang makapangyari. Sige mo, nakaharap ko ng Diyos sa Satanas. Pero wala nagtagumpay. Yun totoo. Kahit makaharap mo kayong demonyo, kung wala kang kasalanan, hindi ka na magagalaw. Hindi ba takot sa tingin mo? Takot. Matakot ka sa tao dyan na kala mo, tao lang dyan, pero may demonyo pala sa buhay yan. Hindi ka naman, si Jesus naman takot sa tingin mo, Jesus, nandito. Wala. Kasi alam na wala siya kasalanan. Amen mo ba? So, kahit ka ng demonyo, kung wala kang kasalanan, ang demonyo ang aalis sa ikaw. Amen? Sabi dito ito po, Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang paksunin ng Diablo. Siya ay ayun sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya nagutom. Siya nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ng mga batong ito. Ngunit sumunod si Jesus. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, hindi sa bawat sa nakalagungan sa bibig ng Diyos. Kaya yung natokso siya ng kaaway. Hindi siya. Alam mo yung importante yung makikinig. Pag tinutokso ka, huwag kang makikinig. Kasi kapag nakinig ka, yan ang pagkatulas mo. Diyan ka talaga mahawakan. Huwag kang makikinig. Number 5. Ano pa yung verse 5? Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem. Ang banal na lungsod at pinatayo sa tulok ng templo. Sinabi niya sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpakahulog ka sapagkat nasusulat sa kanilang mga anghel, ikay tatagubin at sa kanilang mga kamay, ikay aanalayan ang sa mga bato'y paamoy yung saktan. Ngunit sinuot si Jesus, nasusulat din, huwag mong subukin ang Panginoon ng Diyos. Dahil makaaway, ito ka mapakamatay. Diba? Minsan, di ba nagpapamo lang kaisip? Kung talagang ano, kasi ka, pakamatay ka. Pero hindi, huwag mo sabihin ang Panginoon ng Diyos. Amen? Pero din sa'yo, pag may nagsasabi mo, sasabihin mo pa ako, wow, bakit? Di naman ng Diyos. Amen? Sila lang susunod sa buhay mo. At ito yung dapat mula ng bawat isa. Si Cristo tinukso na mag-suicide na hindi nagawa. Bakit? Kasi hindi ka naugali ng Panginoon. Ano kailangan? Alabanin mo ng away. Nasusulat ko kung subukin. Amen po ba? Meron. Tinukso siya. Pero siya agad. Amen? Doon mo makita talaga na the moment na pinakinggan mo, doon ka talaga makatapos. Amen? Ano pa ito? Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya lahat ng kahirap sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasama sa akin. Lumayas ka sa tanas. Sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Pagkatapos, iniwan mo siya ng Diablo, dumating naman ang mga hil at siya pinagligwan mo. So dito makita mo kapatid na tinukso siya, ulit. Pinaralitan siya ng mga matinag na bagay. Makita ko ba ito? Bibili ko ito sa iyo. Pero alam mo yung kapalingkod ka ng Lord, hindi ka lang ako kapatid kasi alam mo lang ang araw ng tayo mo. Amen mo ba? Di ba naman di ka kapalingkod dahil sa matinag na bagay? Sino tatay mo? Amen mo ba? Pinarantan ka lang ng trabaho, hindi ka nag-serve. Pinarantan ka lang ng pera, nakalimutan mo ng ministry. Sino ba tatay mo? Pero si Lord, hindi. Sabi siguro ng Panginoon mo kasi sa taras, walang makakagawa nito. Lahat. Hindi, sabi ko, grabe mag-uubulo sa taras mo. Kung pinakausap mo, gumawa lang ng tubak. Kahit ikaw ginawa ka lang niya, tapos ipaparat mo sa kanya ito. Ganun ka mga kaaway. At huwag ka maging mamang. Ayun ko ba? Na kung alis ka sa Lord, parang mamang din. Kasi hindi mo naisip na yung Diyos ang may-ari natin ito. Ba't ka alis sa kanya? Amen? At ang maganda dito, alam mo, ginamit ni Jesus yung word na lumayas ka sa tanas. Diba? Kapag tinutokso ka, huwag mo lang papayagan na lagi ng toksohin. Palayasin mo. Amen mo ba? Diba kasi, saya-saya tinitinigan mo. Dito, masaya magtinitin, masaya-saya. Kasi nila, habulin sila.
sa akin. Kakagigil. Ay, may nagkaroon sa akin. Wala. Ano ginawa ni Jesus? Sinabi niya, lumayas ka. Lumayas ka. Matuto kayo mapalayas. Amen? Amen po ba? Ang kaaway, pinapalayas. Hindi pinapayagan na itin ka. Amen po ba? Hindi sabi ng, kita mo ba ito? Sabi ni Jesus sa kanya, lumayas ka sa talas. Lumayas. Huwag ka rin papayag nila at tinatokso. Huwag palayas ka rin. Amen? At sabi sa Bible, nung pinalayas sa Satanas, iniwan na siya ng Diablo. Kung marunong ka lang magpalayas, iniwan ka rin talaga. Amen po ba? Bakit hindi ka iniwan ng kaaway? Hindi ka marunong magpalayas eh. Palayasin mo. Amen po ba? Amen? God gave you the authority. Ikaw mismo, palayasin ng kaaway. Ikaw mismo, sabihin mo talaga siya, in Jesus' name, lumayas ka. Amen po ba? Hindi yung, katulad natin, ito totoo ito ha. Meron sa church before na sinabihan. Babae. Sabi ko, bakit kasi nakiay? Ang sabi niya, nakita ko kasi yung demonyo. Sabi ko, ano ginawa mo? Matakot ko, pinay ko. Babae, katangkad yun, nagkapanaan. Sabi ko, ano nangyari? Nung nakita ko kasi yung demonyo, pastor, natakot ko ako. Sabi ko, tapos, dinagalan niya na po ako. Tapos sinasakal niya na po ako. Tapos hindi na po ako makalaban. Sabi ko, at hindi mo malang nilibyo. Natakot po ako. Kaya ang nangyari, nasakap siya. Pero alam mo, ang Kristyano, huwag kang papayag na matakot ka. Pag may hindi mo, nilibyo mo. Amen po ba? Amen po ba? Ganun po eh. Ang Panginoong Jesus, hindi siya natakot, pinalayas. Amen? Amen po ba? Amen! Kaya, number 2, importante na huwag mong payagan ang kasalanan. 1 John chapter 3 verse 8, ang nagpapatunay sa pagkakasala ay kampunan ng Diablo. Yun na nga po eh. The moment na gumagawa ang kasalanan, hindi lang pinapayagan mo ang kaaway na mahawakan ka, pinapayagan mo ang kaaway maging kampunan ka. Amen? Amen. Hindi ka kampo ng Diablo. Amen? Sabihin sa katabi mo, hindi ka kampo ng Diablo. Parang hindi siya convinced. Ay, wala. Ayoko. Ayoko. Sabihin mo katabi mo. Hindi ka kampo ng Diablo ha. Nahihirap pa yung iba. Yung iba sabi, yes, wala ko katabi. Yung sasabi. Yes. Kaya importante po yun. Amen? Sabi dito, sapagkat simula pa yung nagkasalan ng Diablo, kahit naparito ang anak ng Diyos upang masakin ang mga gawa ng Diablo. Amen? So, pakikita natin kung paano nasa kung Jesus yung kaaway. Kaya dapat pag yung payagan. Amen? Palayasin mo. Amen? Efesos chapter 4 verse 27. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Tandaan po natin, kasalanan lang ang taong susi ng kaaway para magkaroon siya ng pagkakataon sa buhay. At ang gusto na mawala niya. Amen? Mawala yun. Amen? Yan lang talaga. Walang iba. Wala ang pera. Hindi naman yan ang gagamit na kasalanan talaga. Money is good. Love of money is a sin. Amen po ba? Yung ano na, kahit walang sex, good din eh. Yung sex not marriage yung hindi good. Lahat ng bagay ginawa ng mabuti. Ginawa lang ng kaaway na ginugisan niya. Ginamit niya para gumawa ng kasalanan ng tao. Kaya yun lang, kasalanan talaga ng Luzon, kahit sa buhay mo, bakit ka bumabagsak, kasalanan yan. Amen po ba? Alam mo naman yun, may time na, for example, for this day, may time na talagang, pumalis mo sa buhay mo, okay ka. Kasi, wala naman ikaw kasalanan. Okay ka. Mapapansin mo na talagang your spirit is okay, you are the fresh ka, kumagat ka, okay ka. Pero gawin mo yung mga kasalanan, pansin mo, kahit maliit ka yan. Kahit kasi hindi ka yan ang matulong sasa, yung maliit ka yan, bagsak ka talaga. Amen? Totoo yan.
Amen? At ang tanging paraan, mag-pray ka. Fasting, tulad ni Jesus. Nag-fasting siya 40 days, nag-pray siya, alam niya yung word of God, kaya ang sabi, nagsusulat. Hindi lang siya nag-pray. Siyempre, yung nagpapasting, siguro, nag-pray din siya. At hindi lang siya nag-fasting. Kapag siya sa salita ng Diyos, kapag naman may kaaway sa harapan mo, alam mo susulat. Yung iba, pag may kaaway sa harapan, sabi nila, ano ba? Ano ba yun? Parang nakalimutan yung Bible. Parang nakalimutan mo devotion mo. Hindi dapat. Amen ba? Kaya dapat, as a Christian, kung ayaw mo magkaroon ng karapatan ng kaaway sa buhay mo, huwag mo payagan ang kasalanan. Amen? Kung may mga bisyo ka, inom, alak, sigarilyo, kahalayan, isuko mo sa Lord. Para at least yung kaaway hindi ka na makontrol. Amen mo ba? Ang kaaway, ang kasalanan din siya magtatakot ka. Amen mo ba? Amen mo ba? That's number 2. Number 3, Jesus is the reason why we are untouchable. Wala na pong ibang rason para hindi ka maawakan ng kaaway ng Kristo. Amen? Sabi dito, 1 John chapter 5 verse 18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring dalawin ang diablo. Awit chapter 30 verse 17, mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan, mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan, ngunit ang palalo'y pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Kaya ang sikreto, mahal mo pa po natin ng Lord. Amen? Kaya pag mahal mo ang isang ng Lord, ganun din eh, pag mayroon mong mahal, talagang ayaw mo payagan na mahawakan mo. Kapag minahal mo ang Lord, hindi papayag ang Lord na mahawakan ka na kahit sino. Amen? At ito yun kapag minahal mo ang Panginoon, at mahal mo pinili mo ang Lord, actually bago mo minahal mo, mahal ka na niya. Sabi sa Bible, before we love Him, He loves us first. Amen? Siya mo lang na nagmahal sa atin. So, ang gusto ng Lord mo, gusto natin maprotektahan niya tayo, piliin mo siya. Amen? Pero ko yun eh. Kasi kung hindi mo pipiliin mo, paano ka naman kung ikaw naman na yun? Diba? Wala rin ikaw kay pulis. Meron kang pamilya na, may pamilya ka. Gusto mo proteksyon ng pamilya mo. Kung pamilya mo, ayaw sa'yo, sila ingatan. Dahil iba na yun. Ang Lord gusto kong ingatan, kasi lang, dahil na meron kang ibang gusto, hindi ka maingatan. Pero alam mo, kapag nandun ka sa Panginoon, iingatan ka niya. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Bakit ingatan si David? Nandun si Lord. Bakit ingatan si David? May relasyon siya sa Lord. Bakit ingatan sa Panginoon siya David ko? Si Lord lang kung gusto nila. Amen? Deuteronomy chapter 30 verse 3. Minamahal niya ang kanyang bayan at iningatan ang kanyang hinirang. Kaya nilulukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. So, malino po, sumunod para ingatan ng Lord. Amen? Ganun din, ano nyo, meron kasi sa buhay natin na may times na gusto natin protektahan ng mga tao. Pero hindi mo kaya sila protektahan. Alam mo, tanging paraan para maproteksyonan ng mga tao, gusto mong proteksyonan, ipakilala mo si Lord sa kanila. Amen po ba? Okay. Gusto mo maingatan ang anak mo? Ipakilala mo si Jesus sa kanila. Gusto mo maingatan ang pamilya mo? Ipakilala mo naman sa kanila. Kasi hindi mo sila kaya proteksyonan. Pag wala ka, wala ka na problema. Pero pag nakilala nila ang Panginoon, protektado sila ng Lord. Amen po ba? Yun talagang pinaka-the best. And last, Awit 24:7. Sabi dito, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupo. Malino po. Angel ang bantay. Diba? Hindi iba. Amen? Baka iba ang bantay sa'yo, aso. Alam mo, iba parang maglalagay sila ng aso sa bahay, parang may bantay. Ang anghel ang bantay, hindi si bantay. Ang aso nalalason, ang anghel hindi. Amen? Naglagay ka naman ng aso, pinakain mo ng friends, hindi naman yung aso pakay. Diba? Kasi ang aso, kahit na dumi pinakain, laso pa kaya. Kaya sa buhay, diba ba maging aso, sinukan na kinain ka. Pagka maging baboy, nadumihan ka, umalik ka sa lilinisan niya, umalik ka sa putikan.
Alam niyo po, wag, hindi talaga tao. Kahit sabihin sa Bible, kahit maganda, kahit sabihin natin na maganda yung bahay mo, kung hindi sila kamatay, wala ka rin. Di ba paano napapangkin ng Diyos ang bahay? Amen? Yung bahay mo, kung saan ka mananaroon, huwag kang, yung iba nga, meron talagang mga ano eh. Ulit mo, talagang bahay, marami pang mga bahay. Aanin mo na lang yung batay sa labo sa lubin, para luwa mo, meron na. Amen, diba? Sabi na, ayos ka, batay sa labo ka, pero sa lubin mo lang na yan. Bantayan yung kaluluwa mo. Amen? Yung ngayon mga bahay, yung patinik-tinik pa, yung bakal, parang natusok yung lalakaw. Pero iba natusok ng kasalanan. Alam niyo po, iba, maganda pa rin yung anghel ang bantay mo. Amen? Ang sabi dito, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganin, sa may pinupukpo. Iba pa rin kapag anghel ang bantay. Amen? Kaya kung gusto mo di ba, si Daniel, nagpadala mo ng anghel para takpan yung bibig ng mga leon. Di ba? Anghel yung bantay. Di ba? Doon isa na ko siya, ano din mo? Sabi niya, parang may kasama sila ang ano doon. Parang Diyos, parang ano ko. Di ba? Sinamahan sila. Si David, sinamahan ko siya ng Lord. Sa Bible, makita ko talaga na nagpapadala ang Lord ng mga anghel para proteksyon ng mga anak niya. Amen? Para hindi ka magalaw. Amen po ba? Amen? Kaya kailangan lumapit ka kay Jesus. Amen? Amen po ba? Kaya, yan yung topic natin ngayon na gusto ko natin ng Lord na gusto mo lumago, dapat untouchable ka. Kasi the moment na may nag-touch sa'yo, yan ang hindi talaga kaya na nadalala ka. Bakit? Baka mga yung ibang mga pinapalit sa'yo, ipatouch mo rin. Anong ipatouch ba yung touch? Yun ba ang yung worship song? Touch ba yung touch? Hindi po dapat. Dapat touch ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Kaya, yun gusto ng Lord kapag lahat ay dapat maging untouchable. Dapat lahat tayo siguro na kumakusabayan natin. Gawin mo, magbabag ka, magpapuspos ka. Kung iba, parang hindi na natatouch na Lord eh. Sino ba natatouch sa'yo? Parang hindi sila nagpapa... Dati nabi ka sa Lord. Talagang grabe ka, parang isang hipo ko na nandala. Parang ano last night, parang manig na ba? Iba na kasing hipo. Alam mo yan! Hindi ba dito yan alam? Ang taong grabe sa Lord, makita ko talagang buhay ng iba. Amen mo ba? Kaya dapat sa buhay natin si Lord na magtatouch. Amen? Let's tuloy tayo. Let's tuloy mo tayo lahat. Sige po, balik na tayo po. Taas po natin natin kamay. Taas po natin natin kamay. Ayan. Pigit po natin natin mata. Sige po, I give you a minute right now. Sulat na naman yung buhay mo sa mga kapatid. Kung meron sa buhay mo ng mga attachment pa, hindi tama. It's time to remove it. Ikit mo mga tao, kung pansinin ng mga kapatid mo, hindi yung hipo nila ang magbabago sa iyo. Huwag mo mayagan dahil sa pagkakaroon ng mga Diyos. Hallelujah. Sige po, ikit mo mga tao. Hallelujah. Sige po, ikit mo mga tao. Mag-pray ka sa Lord sa iyong Panginoon sa umagang ito. Alam mo po yung mga attachment sa buhay ng inyong kapatid, pinapalayas ko po. Kapatid, tulad ng Dinoon ni Jesus, palayasin mo rin. Sabihin mo, pinapalayas
Rebuke mo in Jesus' name. Mga gawain ng kaaway sa buhay mo, palayasin mo. In Jesus' name. Hallelujah. Sige po pati. Palayasin mo kaaway. Lakasan mo ang proses mo. Hindi na daw magpalayas. Hindi na magpalayas. Ano? Palayasin mo, sabi mo, Jesus' name. Lumayas na Satanas sa buhay ko. In Jesus' name. Palayasin mo lahat ng mabagal at pag-ako sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. Tawagan ito. Hayaan mo kung yung Espiritu ang pumilo sa buhay mo. Surrender your life to God. Ora ka siya ka mama. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hindi sa labas. Yes, Jesus. Holy Spirit, have your way. Invite the Holy Spirit in your life. Invite the Holy Spirit.
Lord Church. Touch in Jesus' name. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus, for your word. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Most Heavenly Father, in the name of Jesus, tunay, Panginoon, na sa mga araw ng oras na pagkulilos ka sa pinagbabasan. Lord, I pray, patuloy po lahat ng lingkod at anak ko na namin ito. Walang ibang maghihipo sa buhay nila kundi ikaw na. Let your Spirit continue to touch them, saturate them, captivate them. They are yours, O God, in Jesus' name. I ask your blood to continue to cover them and protect them. Lord, I pray lahat ng narinig, natutunan, this coming week, lahat ng ito, isa sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name. Utos mo ang pagharingin sa buhay namin. Turuan mo at turuan ng bawat isa na sumunod sa kalooban. I pray, Lord, patuloy mo, Panginoon, na mag-ilaw ang lahat sa paligid nila. I also pray sa mga oras na ito, Panginoon, as we give our tithes and offering to you to worship you, continue to use this for glory for me. Every hands as they give, bless them. Continue, Panginoon, na gamitin ito para sa kalooban mo. And we pray na ang pangako mo, ang panambahan mo, ay marami pang gagawin. At makikita namin, Panginoon, ang the best na templo para sa iyo. Salamat po, Panginoon. We give you the glory, the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Sige po. And wait lang po, anas. So sa mga kapatid natin na narito, let's continue to give our tithes and offering. Also, marami po tayong mga kumbaga marami tayong mga goal ngayon. Meron po tayong goal na magbili ng panibagong DSLR camera. Malakas itong camera. Pero meron tayong DJI. Actually, marami na tayong project. And nakaraan, merong ginamit ang Lord na may nag-pledge ng laptop. So praise God kasi may nagbigay ng laptop na sa worth 34,000 to. Di-pledge niya. So, nakakatawa po. And soon, ipag-pray pa po natin marami pang i-broadcast. Ngayon, nagbili po tayo ng bagong mixer. Ito po yung mixer natin. So, marami pa po tayong mga i-improve sa church and patuloy rin po na encourage yung mga kasana. If may mga ministry dito sa church na bakante, pwede po kayo mag-involve para mag-grow din kayo. Kasi kailangan ng workers. Marami po kailangan ng workers sa church para sa kingdom ng Lord. Sige po, let's give our tithes and offering. Praise God. Sa
po ako sa panalangin ito. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Pagkatapos kong bagitin, ang panalangin ito, sundan po natin ngayon. Ama sa langit, sa pangalan ng Jesus, salamat sa mga salita mo na aking narinig. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Buksan mo ang iyong langit at isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tanggapin mo ako, Diyos, bilang iyong anak. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos, at tagapagligtas. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. So bago po tayo magtapos, mag-closing prayer po tayo by Brother Joshua. Let's pray. Hallelujah. Yung po natin ang ulo natin. Our Father in heaven, in the name of Jesus, Lord, we thank you so much for your goodness, sa pagmamahal mo sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo na pagyakap, Lord, sa kabila ng aming mga karumihan, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpaparanas mo ng proteksyon, pagpapala, at pag-ibig mo sa aming mga buhay. Higit sa lahat, Lord, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Sa aming sandaling pag-iwalay, Lord, samahan mo ang bawat isa ni libo-libo mandaling anghel. At lahat, Lord, ng salita mo na narinig ng bawat isang narito, Panginoon, tumatak sa puso at isipan ng bawat isa at ipamuhay, Lord God, sa buong week na ito, Panginoon. Ano man, Lord, yung binabalak, pinaplano ng kaaway sa buhay ng bawat isa upang nakawin ang mga salita mo, ngayon pa lamang, Lord, inaalisan namin ito ng karapatan in the mighty name of Jesus Christ. Lord, ang presensya mo lamang, lukuban mo ng iyong banal na Espiritu ang bawat isang naririto, Panginoon, upang maging equip, maging handa, Panginoon, sa buong week na ito, Panginoon, Lord God. At patuloy, Panginoon, na alisin mo sa comfort zone ng bawat isa, Panginoon. Lumakad, humayo ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Itayo mo, Panginoon, ang mga espiritong tamad, Panginoon, Lord God. Ilakad mo ang mga paa, ibuka mo ang mga bibig. Panginoon, ikaw ang Diyos na kumilos sa amin sa buong week na ito, Panginoon. Makita ang kapangyarihan mo, Lord. Sabi mo nga, ang tunay na nakikinig, sumusunod sa kalooban mo, Panginoon. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na ang taong buhay sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya I believe, Lord God, na patuloy mong pupuspusin ng Espiritu Santo ang buhay ng bawat isang narito, Panginoon, upang hindi maging patay sa iyong harapan, Panginoon. Kaya I believe, Lord, lahat ng narito, Panginoon, tunay na mamumuhay ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Patuloy mo po aming ipaghanda sa bukbit na to. Mag-aari, Lord, ang pag-ibig, kapayapaan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, I declare protection, salvation, Panginoon, sa pamilya ng bawat isang naririto na nawala dito sa panabano, Panginoon. I declare salvation, Panginoon, protection sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na mag-aari sa aming mga puso, mag-aari ang pag-ibig, kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God. Alisin mo, Lord, lahat ng dumi, lahat ng kasalanan sa buhay ng bawat isa upang makapamuhay kami, Panginoon, ng banal sa buong week na ito, Panginoon, Lord God. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Ikaw ang